Samantalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Pilipinas, oras natin 11 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. And the Golden Dove for Best Public Service Program Host goes to May Binohan, DCRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee Best Public Service Program Host, ang Wonder Woman ng Public Service. Si May Binauhan. Ang programang naging panata na ang pagsuporta sa lahat ng Pilipino saan man sa mundo sa napakaraming taon. Ang programang nakatatak na sa bawat isip at puso ng Pilipino. DZRH Operation Tulong. Kasama ang Wonder Woman ng lahat, si Miss May Binauhan, ang tulungang may kasamang balitaan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at online DZRH Operation Tulong. Good morning! Magandang umaga po sa lahat po natin mga kababayan sa Luzon, sa Visayas at sa Mindanao. Kumusta po tayo? Ngayon pong Lunes Santo. It's Monday. Ano tawag yan? Monday, Thursday. Lunes Santo po tayo, ika-30 sa buwan po ng Marso. It's March 30, 2026. Mga kaibigan, muli po samahan niyo pa rin po inyong lingkod. May Binauhan dito po sa DZRH Operation Tulong. Siyempre pa una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Alas 10 hanggang alas 11 pa rin po tayo ng umaga. Ngayong umagang ito ng Lunes Santo, ayan, nilay-nilay. Siyempre ito'y panahon ng pagninilay-nilay para po sa mga Katoliko, no? At ang mga simbahan po, no, ng simbahang Katolika bukas sa mga aktibidad po ng Semana Santa, no. Ito po ang simula na ng ating Holy Week kahapon sa Palm Sunday, Palaspas. At syempre yung ating mga kababayan, nagugulat ako kanina nakamonitor ako sa 2x2 ni Katuningi tsaka Jerry Baha at sila kay Deo sa Damdaming Bayan. Aba, exodus yung yung mga pasahero natin, no. 'Di ba? Parang sabi ng Philippine Coast Guard kanina, tama ba? Philippine Coast Guard, parang mas yung mga mananakay natin sa nagbibiyahe sa karagatan mas marami, 'di ba? Mas marami kumpara sa same day last year. Aba, ibig sabihin talaga naman Sabagay ito kasi ang pagbabakasyon kasi ng Semana Santa, isang buong taon. Kumbaga pagkatapos ngayon nakaplano na lahat ang bawat pamilya, 'di ba? Totoo naman. 'Di ba? So yung exodus ng mga pasahero nasa mga seaports, ayan, at maging sa mga bus terminal, sa airport ba ganun din? Ayan, yung mga pauwi po sa kanilang mga probinsya ngayong pong panahon ng Holy Week ng Semana Santa. Oo, yan ay sa kabila ng taas ng presyo ng gasolina, ng diesel, 'di ba? Na ating kinakaharap. Oo, at ngayon nga, siyempre yung mga magpapalamig, lalo ng Baguio City ngayon, siguro, kadaming mga tao. Kasi diyan ang malamig ang panahon sa Benguet, 'di ba? Oo, at yung mga iba daw
mga nagbus na lang. Pero pagdating dun sa mga bus naman, taas pala yung presyo ng yung singil sa pasahe. O di ba? Kakagulat. Di naman pa pinahihintulutang magtaas ng gobyerno. Nagtaas na yung mga bus company. Minsan sabi nga natin di natin masisisi mga bus company pero kailangan nila sumunod sa batas. Diba? Anyway mga kaibigan, tuloy-tuloy po tayo dito pa rin po sa DZRH Operation Tulong. Tutok tayo sa mga ganap po sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa. Lalo na po dun sa mga pampublikong lugar kung saan naroroon yung ating mga pasahero. Kasi yung iba dyan talagang last Saturday pa lang, simula na nung kanilang Holy Week vacation o kaya Palm Sunday, nagpunta na ng mga probinsya. Talagang Holy Week. Diba? Buong week. Parang sa tanang buhay ko, dito sa sa radyo, isang beses ko lang nagawa yan. Oo, dun sa Cagayan, nung buhay pa yung mother ko, I think 90s pa. Imagine mo yung edad. 1990, hindi ako nagkakamali, 1993 o 1994 pa. O imagine mo, ilang dekada, diba? Hay nako, napaghahalata yung edad. Wala pa naman tayo sa edad. Malayo-layo pa tayo sa senior. Anyway, mga kaibigan, ngayong umagang ito ng Lunes Santo, meron po tayong 2 pasyente. Sikapin nating matulungan yung ating 2 pasyente maya-maya sa ating pagbabalik. Ayan, bibigyang daan natin yung isa nating pasyente mula sa Parañaque City at yung pangalawa naman ay mula sa Sampaloc, Manila. Sa ating pagbabalik po yan, sandali lamang. Promise. Oras natin, 17 minuto makalipas po ang alas 10 ng umaga. DZRH Operation Tulong. This Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fab Con, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulong sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes.
Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30. RH Direktang tulungan at balitaan kasama si Miss May Pinauhan sa DZRH Operation Tulong. Oras natin mga kaibigan, 24 na minuto na po makalipas ang alas 10 ng umaga. At ngayon dako muna tayo sa una po nating pasyente, sikapin nating matulungan ngayon pong Lunes Santo, no? Taga Baclaran, Parañaque City. Siya po si Tatay Edgar Gigantoca. 65 years old. Si Tatay Edgar po ay dating nagtitinda po ng isda sa kanila pong lugar. Nahinto lamang po siya sa pagtitinda nung siya po ay nagkasakit na. At siya po ay biyudo, mayroon pong 5 anak. At yung 2 anak niya, yung kanyang kasama sa bahay. At yung iba naman ay tumutulong din sa iba pa niya mga pangangailangan, lalo na po sa gamot. Noong pong 2024, nakaramdam si Tatay Edgar ng panginig ng kanya pong mga kamay, katawan at pagkahilo. And then, nagpa-check up po si Tatay Edgar at na-diagnose na siya po sa sakit na Parkinson's disease. And then after several months po ay nagpa-check up ulit sa isang internal medicine sa Philippine General Hospital. And then
November 2024, nakahingi po ng tulong sa Malacanang, sa Office of the President at maging sa DSWD. Hindi pa rin po sapat yung mga nahingi nilang tulong, kaya umahanap po ng paraan, lalong-lalo na po yung kanyang, sino ba si Mimi? Anak ba siya, Ipi? Okay, anak, okay. So anak ni Tatay Edgar Gigantoca, makakausap po natin si Ate Mimi Lani Orino. Ayan. Ate Mimi, magandang umaga sa iyo. Good morning. Hello po. Magandang umaga po sa inyong lahat at sa lahat po ng nakikinig po. Oo. Ate Mimi, kamusta si Tatay Edgar? Ngayon po, ma'am, bali, ang tatay po kasi kahapon po nagpahatid po sa Naik, dun po sa kapatid po namin na 15 anyos dahil ilang buwan na nga rin po hindi nakakauwi si tatay doon dahil po sa pagpapacheck up. Inatid po namin kahapon doon. Ang balik naman po ni tatay ay pagkatapos po ng mahal na araw dahil po sa follow-up check-up niya po ulit sa ospital ng Maynila. Oo. Dahil may mga laboratory rin pong gagawin kay tatay po. Oo. 65 years old na nga pala, na senior na rin si Tatay Edgar. Opo, Okay. opo. So, sino ang kapisan ni Tatay Edgar sa bahay? Ikaw? Ngayon, opo ma'am, ako po ma'am, tsaka yung kapatid ko po na sumunod sa akin, bali dalawa po kami na nag-aasikaso po sa gamutan po ni tatay. Yung pamilya niya po sa Naik, yung bali po yung kinakasama po ngayon ni tatay, kasi na biyudo na po siya sa nanay namin. Kaya po may minor de edad pa po kaming kapatid dun po sa pangalawang asawa po ni tatay. Okay. So pagka nandyan, yun yung time na nagpapa-check up, nagpapadoktor, ganun ba yun? And then pupunta ng Naik. Opo ma'am, opo. Sabagay, mas maganda-ganda naman siguro simoy ng hangin doon sa Naik, pagka sa sakit ni ma'am, tatay. kasi mas kahit pa paano po po doon yung hangin nila sariwa po kumpara po dito sa Baclaran po. Ayan. Okay. So, si tatay ay na-diagnose na merong Parkinson's disease. Opo ma'am, with bronchial asthma po. Parkinson's disease with bronchial asthma po ma'am. So yung pagiging asthma, pagkakaroon niya ng asthma, ngayon na lang na may edad siya? Hindi po ma'am, bali inborn po kay tatay. Simula po nung maliit pa po siya, may asthma na po siya. Oo. And then yun ngayon, isa pa yun sa problema niya. Pero si tatay, bago siya nagkasakit, anong naging trabaho niya? Bali po ma'am, naglalako po ng isda si tatay. Nagbubuhat po ng 2-4 na timba pong isda. Tapos nilalako po. Sipag. Ayun po yung hanap buhay niya po. Yun yung ibinuhay sa inyo, no? Na opo ma'am, opo. Talagang masipag maglako ng isda. Saan yan? Saan dito sa Parañaque? Opo ma'am, nung buhay po ang nanay ko po ma'am, naglalako po sila ng isda. Oo. Tapos kayong magkakapatid 5 sa inyong pamilya, 5 kayong magkakapatid. At 3 po ma'am sa una po, tapos isa po dun sa pangalawa niya po ngayon. So 4. Opo, 4 po kami ma'am. 4, ayun. Okay. So ngayon ay yung kanyang mga pangangailangan sa gamot, ano yun, para sa asthma and then Parkinson? Opo ma'am, yes po ma'am. Ano ang, dun sa diagnosis na Parkinson, anong sabi ng doktor? Anong recommendation para dun sa sakit niya? Ma'am, bali, yung Parkinson's disease daw po kasi ma'am, lifetime condition na daw po. So kumbaga po, yung iniinom pong gamot ni tatay po para po sa Parkinson's disease, para lang daw po, to prolong lang daw po. Kasi talagang habang buhay na daw po yan. Ngayon ba po ma'am, parang pinoprolong lang po ma'am yung po ng sakit po. Oo, pero ngayon ba kumusta? Medyo na ba kumbaga nagmamanifest na sa kanya yung Parkinson? Bali pag po ma'am, pag nakakainom po siya ma'am ng gamot po ma'am, may mga 4 na oras po tumitigil po yung panginginig po ng katawan ng tatay. Tapos bali po kasi ma'am isang gamot lang po ma'am ngayon yung nabibili ko po ma'am. Yung levodopa, carbidopa po. May isa pa po kasing nireseta po yung doktor ni tatay na Pramipexole
na 25 milligram po na hindi po namin nabibili po masyado, ma'am. Para din po to, ma'am, sa Parkinson niya po, ma'am. Inuuna po kasi namin, ma'am, yung isa po, ma'am, yung medyo mura lang po. Tsaka yung para po sa hika po ni tatay na budestomide po, ma'am. So kapag ka nandito kayo, pag nandito siya sa Parañaque, saan siya nagpapacheck up? Ano po, ma'am, ospital po ng Maynila. Sa ospital ng Maynila. Opo, ma'am. Oo. At nandoon yung kanyang doktor. Opo, ma'am. Opo, ma'am. Kasi kala ko diyan sa Parañaque. So Maynila pala. So pagka halimbawa yung check-up niya dapat regular, mapa-check up mo, ha? Every 3 months po, ma'am, ano po talaga, ma'am. Pumipila po kami ng alas 12 pa lang po ng gabi po sa ospital ng Maynila po. Anong sabi ni tatay dun sa anong sabi ni tatay dun sa sakit niya? Anong reaksyon niya nung nalaman niya na gano'n na siya? Lifetime. Ano po, ma'am, parang may background ano na po kasi si tatay dahil yung chewing niya rin po pala, ma'am, dati po sa Bicol, ganyan din daw po yung naging sakit hanggang sa namatay na lang din daw po yun. Yung buong katawan po, ang simptomas niya po kasi, ma'am, parang pumipitik muna yung mga daliri, yung kamay, tapos hanggang sa pati na po yung buong braso. Tapos, ma'am, pagdating din po pala ng panahon niya, pati po yung buong katawan. Kaya parang hindi na rin po nagulat ang tatay nung na-diagnose po yung sakit niya na yan. So, tanggap niya? Parang nasa lahi po nila, ma'am. Tanggap niya? Opo, ma'am. Parang may background na po si tatay na tsaka alam niya po na... mukhang masayahin naman. Mukhang masayahin si tatay, tatay Edgar, dito lang sa picture niya. Nako po, ma'am. Yan nga po lagi niyan sinasabi po na ang buhay daw po ng tao, ganun lang daw po talaga. Kailangan daw po, wag daw po talaga isipin masyado ang problema. Oo, di ba? Mabuti ang Diyos, maraming tutulong. Mahirap man daw po kami, ma'am. Marami pong tumutulong. Marami pong pwedeng malapitan ng tulong katulad po ng tanggapan nyo. Talaga. Napaka-positibo, no? Sa buhay. Opo, kitang-kita sa aura, Kita ko dito sa picture. Kaya lang, syempre, pagka ikaw yung anak, pag narinig mo yun, di ba? Iba yung dating. Opo, ma'am. Kailangan kaya mabigay. Po, ma'am, sa totoo lang po, ma'am, last March po, first week ng March po, ma'am, pumila po ako, ma'am, sa Malacanang. Nilapit ko na naman po yung gamot ni tatay. Alam niyo po, ma'am, gabi pa lang po, 9 o'clock pa lang po, ma'am, nandun na po ako. Pag ganun po kasi, ma'am, yung pasyente mo, ma'am, ilalaban mo po. Hindi mo po iisipin yung pagod, yung puyat. Kasi lumalaban yung pasyente. So, siyempre, ma'am, ilalaban din po namin siya. So, anong sinasabi mo kay tatay pagka medyo ina-atake siya ng kanyang sakit? Nako po, ma'am, siya po yung nag-aano na pag talagang nanginginig na po yung katawan niya, may gamot pa ba ako? Kung wala, okay lang. Maya-maya, wala na to. Itutulog ko na lang. Sa totoo lang po, ma'am, hindi nararamdaman ko pong ayaw po magpabigat ng tatay. Ayaw niya po ng ganun. Kung walang gamot daw po, okay lang. Kung meron, salamat. Kaya nga, ma'am, sa totoo lang po, nung may nakapagsabi po sa akin na pwede pong lumapit sa tanggapan niyo po, ma'am, hindi po ako, ma'am, nagdalawang isip. Sabi ko talaga, kailan po, pipila po kami para po masustain po yung pagpapagamot po ng tatay. Sige, manawagan ka, hingi tayo ng tulong, Ate Mimi, para kay tatay, para in case mayroong mga may mabubuting kalooban dyan, makatulong. Go ahead. Magandang umaga po sa lahat po ng nakikinig. Ako po si Melanie Urino na kumakatok po sa mga may mabubuting puso, sa mabubuting kalooban, na kung maaari po sana kami po ay makahingi po ng konting tulong po na amin pong ipagpapasalamat po para po sa gamutan po ng aking tatay po. Although po na lifetime condition po yung sakit ng tatay ko, malaking tulong at pasasalamat po ang aming ibibigay na kahit po sa panahon na to mapapainom po namin siya ng gamot po.
Sana po kami po ay matulungan niyo po. Ako po, ngayon pa lang po, nagpapasalamat na po ako sa inyong lahat po. Pati po ma'am sa DZRH po, maraming salamat po sa oportunidad po na binigay niyo po sa amin. Sobrang salamat po. Okay. So, mga kaibigan, si Ate Mimi, anak ni Tatay Edgar Gigantoka, nananawagan sa mga maaari pong tumugon, pwede po magpadala ng tulong, mula po para po ito kay, again, Edgar Gigantoka. Si Tatay Edgar, pwedeng magpadala sa DZRH Operation Tulong GCash account 0956-197-9471. Naka-flash po sa inyong mga television screen 0956-197-9471. Pakilagay Edgar Gigantoka. At para sa mga gamot ni Tatay Edgar, Ate Mimi, ayan, merong nakalaan mula kay Supremo, Senator Lito Lapid, 2,000 pesos. Ayan. Maraming salamat po, ma'am. Opo. Para galing... Pagpalain po, ma'am. God bless po sa lahat. Maraming salamat po sa oportunidad po na to. Hindi po namin ito makakalimutan. And another 3,000 pesos mula sa Pampamilyang Paaralan Agrikultura Foundation. Thank you po. God bless po sa mga magbibigay po kay tatay. Si Lord na po bahala pong magbalik po sa inyong lahat. Thank you po. Sobra po. At mula naman kay Congressman Salvador Caador Pleito, ito pa-birthday niya. Hindi siya naghanda ng birthday niya Pero siya ay taga Bulacan, 6th District ng Bulacan. Si Kong Ador, alam niyo naman yung puso niya para sa mga katulad din ninyo. Ayan, 2,000 pesos mula kay Congressman Ador Pleito. Happy birthday po, Congressman. Maraming salamat po. God bless po. God bless po. Ayan. So, pandagdag, So, kabuang 7,000 pesos, tatanggapin ni tatay, Tatay Edgar. Okay, ate? Oo. Sa lahat ng mga tutulong pa, maraming salamat in advance. Okay, pakisabi kay tatay, magpalakas lagi, At maraming mag-iingat. salamat po. Si Lord na po bahala sa inyo, ma'am, magbalik po. Sobrang malaking tulong po to sa pamilya po namin, ma'am. Okay. 2 buwan din po to, ma'am, gamutan po ni tatay, ma'am. Maraming salamat po. Okay, ayan. Okay, magkaibigan, maraming salamat din at nandyan ka para sa tatay mo, God bless you. Ate Mimi Lani Orinio, para kay Tatay Edgar Gigantoka. Sila po'y taga Sitio Maligaya, Baclaran, Parañaque City. Babalik po tayo. Meron pa rin po tayong isang pasyente. Oras natin, 37 minuto na po o 38 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. Siya. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes.
gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo. Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang TNDS. Trending and Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa DZRH. Match of entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga
Mga balitang pampagaan ng pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH. Direktang tulungan at balitaan kasama si Miss May Pinahuhan sa DZRH Operation Tulong. Oras po natin, 46 na minuto makalipas ang 10:00 ng umaga. Ngayon dako naman tayo, hataw muna tayo sa ating mga pasyente kasi meron tayong dalawang airing time, no? Dahil Holy Week po. Wala tayo ng Thursday and Friday, kaya sikapin nating makatugon agad-agad. 71 years old po ang ating susunod na pasyente, si Nanay Teresita Berdos, taga Sucat, Parañaque City. Ayan, so si Nanay Teresita po ay isang massage therapist at wala na pong paningin nung kanya pong kalakasan. Ano? Sila pong mag-asawa, yung pagmamasahe, yung kanila pong pinagkakakitaan at din po ang kanila pong ginagamit sa pang-araw-araw nilang pangangailangan. Wala po silang anak. Si Nanay Teresita ay naoperahan na po sa goiter, and then appendix, meron pala siyang tinanggal na rin yung kanyang appendix, and then pati yung matres. Kaya yun po ang naging dahilan kaya hindi na daw po sila nagkaanak. And then kahit pa paano po noon nakakaipon sila nung sila po yung nagmamasahe, kaya nakakabili sila ng mga gamot na kailangan nila. Ayan, 46 years na silang kasal ng kanya pong mister. Wow, haba nun. Dahil sa sobrang sipag po ni mister, nabulag din po. Dahil sa pagbubuhat daw ng mabibigat, naputukan po ng optic nerve. And then, nung pandemic, 2019 to 2020, nawala na sila ng trabaho at hindi na rin sila makapag-massage therapy sa labas dahil bawal lumabas nung mga panahon na yun. Kaya naubos nila yung kanilang mga savings. Meron pong kapatid si Nanay Teresita na kahit papano tumutulong sa kanila. Kaya lang syempre, nakakaya nga naman, laging lumalapit. Kaya this time naman ay lumalapit sila sa DZRH Operation Tulong. Ayan, kausapin natin si Nanay Teresita Berdos. Nanay Teresita, magandang umaga po. Good morning. Hello, good morning po, Miss May. Oo. Nanay, bakit ang boses mo parang boses ng 20 anyos? Kinakabahan ko. Kinakabahan po kasi ako. Ay, wag naman. Tawag nito, yung pagkabulag mo pala, hindi pala siya yung inborn, Bali, inborn na rin po inborn. kasi nasa tiyan pa po ng nanay ko. May diferensya na ako, hereditary kung tawagin congenital. Opo. So, nung pinanganak ako, may diferensya na po hanggang sa tuloy-tuloy. So, si tatay lang yung nawala ng paningin dahil nga dun sa kanyang hanap buhay, pagbibig. Ay, hindi po naman, 25 years old po na po siya nung wala ng, ng paningin. Paningin, opo. So, ngayon po ay dalawa kayo magkasama. Kasama nyo rin sa bahay yung tumutulong sa inyo na kapatid mo? Hindi po. Actually, hindi ko po kapatid yun. Kapatid po yun ng asawa ko. Nasa ibang lugar po, sa Pampanga. Opo. Ang pinutulong naman niya po sa amin, pagtatanggap namin, dire-diretso na sa mga bills ng PLDT, Meralco at saka ng Maynilad. Mm-hmm. Kaya wala rin pong sumasayad ng pera sa kamay. Di naman po kami pwedeng hindi mag-Meralco dahil ginagamit ko sa pagsasaing. Pag gas, natatakot akong kapakapain, baka sumabo. Opo. So nanay, ngayon, meron kayong mga gamot. Ano pong diagnosis ninyo? Chronic kidney disease, stage 4. Opo. Sinabayan ng pandemic, sinabayan na mawalan kami ng trabaho, sinabayan naman na ma-detect yung CKD ko. Stage 3 noon, bali nag-stage 4. Nag-stage 4. Bilib nga po sila sa akin yung mga staff nyo dyan kasi stage 4 ako. Ang dami ko ng pinagdaanan. Mm-hmm. Pati abdo ko po, Miss May, tanggal na. Opo, pati sa matres. Nakatayo pa rin daw ako. Ay, opo. Kailangan talaga matatag lang, ha, nanay. Anong tawag sa'yo? Tere?
Tess po. Nanay Tess, kailangan tatag lang talaga sa buhay. At alam nyo, dyan ko kayo hinahangaan yung mga katulad yung walang paningin. Sa totoo lang, ang tatatag ng inyo pong mga paninindigan sa buhay. Sa totoo lang, ang dami nakikinig sa atin na may mga walang paningin tapos mga massage therapist na katulad mo, Nanay Tess. Opo. Pero ang lalakas ng loob nila. 'Di ba? Dapat ganun. Kapit lang sa Panginoon, 'di ba? Kaya sabi nga nung isang pasyente kanina daw si Tatay Edgar, 'di ba? Ang buhay daw hanggang may mababait, 'di ba? Natutulong, 'di ba? Kaya ang buhay tawag nito, buhay lang, everyday lang tayong mabuhay, 'di ba? So may mga pagkakataon na mga kailangan tayo at may ipapadalang tulong. Di ba? Laging ganyan pagka nagdadasal ka, di ba, Nanay Tess? Kaya nga po, believe nga po sila't nakarating kami dyan kahit dalawa lang kaming parehong bulag na matanda. Sige, Nanay, ganito po. So, hindi ka pa naman nagpapadialysis, Di naman. Siguro po sa tibay ko nga, hindi pa. At saka, sa totoo lang, Miss May, meron po akong, ewan ko kung na-record, may ginagamit po akong alternative medicine na siyang nagpapatatag sa sarili ko para hindi ako masyadong bumagsak. Oo, mahalaga, wag umabot dun sa dialysis, Nay, ha? Wag kasi mahirap. Pag sinabi ni Doc na idadialysis ako pa, mas gusto ko pang mag-suicide. Ay, wag. Wag ganun, wag. Wag, Nanay Tess. Hindi dapat. Oo, hindi dapat, kaya agapan, 'di ba? So meron kang mga gamot na iniinom. Meron po. Yun po ang maano talaga. Yun po ang malaking gastos, yung pong gamot. Nanay, wag mong iisipin yun. Andiyan pa naman sa tabi mo si tatay, di ba? Baka mas magiging maaluan siya at makakasurvive siya pag mag-isa na lang. No, Nanay, hindi ganun. Dasal lang at saka kapit, no? At malay mo, maraming tulong yung dumating sa'yo, di ba? So, hindi pa naman sinasabi ng doktor, di ba, na magdadialysis ka? Hindi pa naman po. Kaya nga, wag paabutin doon. At wag aabot doon. Kaya kailangan maagapan. Ayan, promise mo, Nanay Tess, walang ganun, ha? Walang ganun. Okay? 71 years old ka na, biro mo. Dami kayong naghahangad na mabuhay ng matagal. Diba? Yung mga, katulad ko lang ako, Nanay, gusto ko buhay pa yung nanay ko eh. Diba? May mga ganun eh. May kanya-kanya tayo. Diba? Sabi nga, may kanya-kanya tayong pinapasan sa buhay. Diba, Nanay Tess? Opo. Oo. So, pasanin natin. Tapos, at least ikaw, nasa stage CKD4 ka, pero wala pang dialysis. So, wag mong paabutin dun. Kaya maging po, positibo. Hanggat makakaano ng gamot. Ang problema pa po nga, yung pula ng dugo ko ang naapektuhan, kaya yung tinitake ko na iron, yun po ang napakamahal. Magkano po pa inaabot? Ang iron ko po 1,830 tablets once a day. Magkano inaabot yung halaga? Ayun po, ginagamit ko yun ng 30 days. Okay. Sige, Nanay, manawagan tayo, Nanay Tess, go ahead. Sige, manawagan tayo at maraming tutulong sa iyo. Sige, go ahead. Kung sino man po magandang umaga po, kung sino man po ang nakakarinig na may magandang puso, sa tulad namin na parehong senior na, tapos pareho pang blind, na walang kasama sa buhay, walang kasamang namamahay, walang kasamang namumuhay, ay humihingi po ako ng tulong. Sa totoo lang, nahihiya po sana ako, kaya lang siguro po ito yung tinatawag na kapit sa patalim. Kaya inano na rin po namin na pumunta talaga sa DCRH at humingi ng tulong sa Operation Tulong. Marami pong salamat sa inyong lahat at sa mga tutugon at sa buong staff at buong ng DCRH. Marami pong salamat. Ayan, Nanay Tess, sige na, lakasan mo ang loob mo, Nanay Tess, ha? Sige, sa mga maaari pong tumulong kay Nanay Teresita Berdos, si Nanay Tess, pwede po kayo magpadala sa GCash account ng DZRH Operation Tulong. Ayan, paki-flash RHTV. Pakilagay po ninyo ang pangalan Teresita Berdos,
0956-197-9471. 0956-197-9471. Nanay Tess, bigyan ka muna for a while ha, pero naku, hanapan ka namin. 2,000 pesos mula kay Senator Dito Lapid. Maraming salamat po. At 3,000 pesos mula sa Pampamilyang Paaralan Agrikultura Foundation. Salamat po, salamat. So, yan ang ating maibibigay. And then, sige, antabayanan mo ha, dun sa mga tutulong, naka-flash yung ating GCash account, pakilagay pangalan Teresita Berdos. Ayan. Okay, Nanay Tess? Nanay Tess, magpasalamat ka dun sa mga hindi pa tumutulong pero alam natin maraming tutulong sa'yo at lalakas ang loob mo. Go ahead. Maraming salamat po sa lahat ng tutulong. Salamat po talaga. Hindi ko malaman kung anong sasabihin ko pero wala na po akong masabi kundi maraming salamat po sa inyong lahat. Okay? O sige, wag ka nang iiyak, Nanay Tess ha. At siksik-liglig umaapo, tignan mo, daming tutulong sa'yo. Ha? Okay? Sige, sandali lang. Okay. Babalikan kita. Oras natin, 4 na minuto na lamang po at 11:00 na ng umaga. DZRH Operation Tulong. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2 kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes.
Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNDS. Trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa DZRH. Match of entertainment and DZRH Operation Tulong. Oras po natin, 2 minuto na makalipas ang 11:00 ng umaga. Ihabol lamang po natin ang mga mahalagang report mula sa ating mga kasama. 22 power projects target daw maging operational sa susunod na buwan sa gitna po ng global oil crisis. Sabi po yan ng Department of Energy. Balita mo yan, RH15. Giselle Ricafort. Giselle? 22 na power projects sa bansa mismo yung target na maging operational sa susunod na buwan sa gitna ng nararanasan na oil crisis sa pandaigdigan. Ayon sa Department of Energy, pinapaspasan ng gobyerno yung mga proyekto na magpapasok ng 1,471 na megawatts ng committed new power capacity sa Abril. Bahagi ito ng 200 na power plant na pinabibilisan ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa susunod na 3 taon sa kanyang ika-4 na zona para sa matatag at sapat na supply ng kuryente para sa sambayan ng Pilipino. Magmumula yung incoming capacity sa renewable energy sources, kabilang yung 12 na solar project, 6 na hydroelectric plant, 2 biomass facility at 1 wind project at integrated renewable energy storage system. Sa ngayon, 200 na committed power project yung nasa monitoring ng Energy Department at 24 na power generation plant ang lumarga na yung commercial operation. Sa mga nabanggit, 3 solar power plant yung nagsimula na ng operasyon ngayong buwan. Idiniin ni Energy Secretary Sharon Garin yung pagkilos ng may urgency at disiplina para maprotektahan yung integridad ng ating power system lalo na ngayon na may digmaan sa gitnang silangan. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Giselle. Samantala, Sheriff Agwak ambush, wala daw direktang kaugnayan sa barn polls. Alamin natin ang detalye mula sa Campo Crame. Sa Philippine National Police, RH52, Idniel Parosa. Idniel. Ihawi ng Philippine National Police sa pakampang may kinalaman sa nauglot na eleksyon sa Bangsamoro Region ang ambush sa kapulisan sa Sheriff Agwak, Maguindanao del Sur. Sabi sa Campo Crame ni PNP spokesman, Police Brigadier General Rondo Tuanyo, local terrorist groups o LTGs ang tinitignan suspect sa pananambang na ikinasawi ng 5 pulis. Posible manong retaliatory attack ang ambush dahil sa serye ng operasyon o accomplishments ng 2nd Mobile Force Company sa nakalipas na mga buwan. Nangyaring insidente habang pabalik sa base ang 8 pulis mula sa kanilang pagpapatrolya nitong Sabado ng gabi. Kabilang sa 5 nasawi ay ang team leader nila Police Captain, habang 3 naman ang nasugatan. Dagdag pa nito nyo, iniimbestigahan din ng PNP kung nagkaroon ng lapses o pagkukulang ng provincial director sa lugar dahil sa kawalan ng police outpost kahit dati na palang may mga insidente na ambush sa parehong area. Pakinggan natin si General Tuanyo. Tinitingnan nila kung ito po ay may kinalaman din sa eleksyon na nabanggit. Pero nasa kalukuyan po, wala pa naman sinasabi na ito ay may directly kaugnayan sa eleksyon. Sinasabi po niya purely
This is possibly a retaliatory act yung sinasabi ng grupo na kanilang hinahabol po sa isa. Sa flag raising ceremony sa Camp Crame ngayong Lunes, pinangunahan ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr. ang pag-alay ng ilang segundong katahimikan para sa mga namaalam nilang kabaro. Ako si Edniel Parrosa, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parrosa, si dating Presidential Executive Liaison Office Chief Adrian Bersamindaw at dating DepEd Yusek Olaybar. Inireklamo na ng kasong kriminal sa Ombudsman, RH5 Val Gonzales sa detalye. Val? May naghain ng reklamong graft at malversation dito sa Office of the Ombudsman ng Bagong Alyansang Makabayan o Bayan kasama ang iba pang mga concerned citizen laban kina dating Presidential Executive Liaison Office Chief Adrian Bersamin at dating Education Undersecretary Trigid Bolaybar kaugnay sa maray multi-bilyong pisong katiwalian sa infrastructure projects. Ayon kay Bayan Chairperson Teddy Casino, hinihiling nila sa Ombudsman na imbestigahan ang papel ng dalawang opisyal na sinasabing commitment insertion kickback scheme na may kaugnayan sa mga budget insertion sa pambansang pondo. Batay sa reklamo, may mga testimonya o mano na nagsasabing bilyong piso ang kickback na naipasa sa mga opisyal. Ayon sa grupo, ang dalawang nabanggit na opisyal ang nagsilbi raw ng mga pagmen ng Pangulo sa kickback sa mga infra projects. Kasabay nito, binigyan din ng grupo na napapanahon ang pag-aay ng kaso lalo't magsasara na ang ICI o ang Independent Commission for Infrastructure sa March 31 nang walang napapanagot na mga matataas na opisyal. Gihit ng bayan, dapat magsagawa ng buo at patas na investigasyon ang anti-graft body upang matukoy ang pananagutang kriminal, sibil at administratibo ng mga opisyal ng bayan. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Val Gonzales. Sa pamagitan ng balitang yan, magpapaalam na tayo. Naku, overtime na. Samantala tayo magpapaalam. Ako pa rin po yung lingkod, May Binauhan. Siyempre pa una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babalik tayo mamaya alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa Public Service Hour. Maraming salamat, EP Winapearl Nasoro. Susunod na po, inaabangan yung drama love story, Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Ang galing-galing mo, Smart dishwashing paste ko, pritong ulam na masebo, plato ng kaldero, tanggaling for everyday. Ganyan, pag Smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggalang sebo, tanggalang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic, number one ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. ACS. Let us unbox MX3 capsule. Each box has 60 vegetable capsules that tested and proven to help reduce pain discomfort. 2 capsules daily with healthy diet and exercise. MX3. Tunay, natural, at original. Mahalagang paalala, ang MX